Biruin mo, sa panahon na sila ay nanunungkulan, no? Sa kabuuan nun, eh, sunod-sunuran lang tayo sa China. Pauwiin ang mga Amerikano! Itigil yung mga balikatan! Hmm. Di ba? Sunod-sunuran lang tayo sa China. Tapos eto, ngayon, naiipit siya, hihingi ng tulong kay Xi Jinping. Hindi daw po pinapasok kasi meron ng warrant of arrest sa ICC, mga kababayan. O biruin nyo yun. May nag-iintay na daw na ilan, 10 kwarto, kung ilan man, 14 na kwarto. Tapos nung nalaman na meron ng warrant of arrest sa ICC, hindi na pinatuloy, pinauwi na ng Pilipinas. Yan po ay base doon sa sinasabi ni Larry Gadon, no? Sabi ni Charles, abangan, tag-init dito, balitang hali. O, sabi ni Charles. Anyway, iwanan na ho natin to. Dakuin natin si Inday Sara Duterte. Si Inday na naman. Hindi kasi naman eh. No, ang dami talagang ang dami. Actually, kung tutuloy-tuloy natin, Inday Sara Duterte, pati yung 20 pesos na bigas ho, mga kababayan eh. Binigyan ng politika ni Inday Sara eh. Di ba? Maki Kwan. Oh, sulid, Boss Mark. Isa nga sulid tayo. Sulid! Oh. Sabi ni Dennis Ostonal, hindi mangyayari yan kung tumahimik na lang ang mga Duterte, no? Sa pagtira at pagsira sa BBBM administration. Tingin ko, kung sakaling hindi binanat-banatan ni dating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, baka nandiyan pa siya sa Pilipinas, ano? Tingin ko lang ho, mga bossing, dali-dali naman kasing sabihin ng ating presidente na wala kayong papapasuking ICC, no? At sabihin nyo doon sa Interpol, pagpaumanhin nyo at hindi namin mapapagbigyan ang inyong hiling. Daling ganun. Di ba? Hindi kasi in-underestimate ho kasi ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Pinaniwalaan nila yung kanilang mga pinagsisisigaw na weak leader, si Pangulong Bongbong Marcos. O, akala nila mababarag nila, akala nila magigiba nila. Pero wala, hindi po eh. Di ba? Hindi umubra. O, dito tayo ngayon kay Mon Tulfo at kay Inday Sara Duterte, mga kababayan. O, eto daw, no? Kasi sabi dito sa ipinost ni Mon Tulfo, mga bossing, VP Sara blames o sinisisi ang administrasyon for raps, no? Versus Paulo Duterte in bar scapol daw po. Ang sinisisi ang administrasyon. Ano yun? Administrasyon ang nagpakalat ng video? Di mo ba? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakalat ng video ni Pulong? Oh, ano naman kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos dyan? Lahat na lang ho kasi mga kababayan isinisisi kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi nga ni Pulong, di ba? Oh, matagal nang nangyari yun. Ibig sabihin, nangyari pa din ho talaga at talagang may ganoon. Di po ba? Mga kababayan, pati ba yung mga paglaplap si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan? Diyos ko po, Lord. Oh, sagot ni Mon Tulfo, hindi magtatagal ay sisisihin na ni Sara ang pagkamatay ni Rizal kay BBM. Malamang sa alamang ho, no? Kasi tingnan niyo ho, mga kababayan, tayong mga Pilipino, alam natin at nakita po natin yung nandoon sa video, no? Nakita natin lahat ng mga nangyayari kay dating Pangulong Duterte. Pero sila Inday Sara Duterte, kapag may mga sinasabi sila, yung para bang tipong yung mga Pilipino hindi nakita yung tunay na pangyayari. Na parang ang ipapamukha nila, yung kwento namin, ang katotohanan. Hindi yang sinasabi ninyo. Ganon. Di ba? O kagaya niyan. O, kay Pulong.
bakit naman ang administrasyon? Sinasabi kasi ni Inday Sara Duterte, "O tingnan niyo po, meron pong issue doon sa ₱20 na bigas. May 1 inumpisahan, May 2 wala na." Ang gusto nilang pagmukhain, palpak po yung ₱20 na bigas, hindi ho, mga kababayan. Kaya po ihininto yung ₱20 na bigas, mga bossing, dahil po binigyan ng kulay pulitika ni Inday Sara Duterte. Na imbis na ho yung mga DDS makakakain ng ₱20 na bigas. O ayan, pinulitika ni Inday Sara Duterte. Bakit daw itinapat sa panahon ng eleksyon? O, hinto. Sabi ng COMELEC, hinto muna natin hanggang matapos yung eleksyon. O, di ba? Dahil ho sa kanya 'yan. Kung hindi niya binigyang kulay pulitika, mga bossing, baka hanggang ngayon po, tuloy-tuloy yung mga mamamayan natin nakakabili ho ng ₱20 na bigas. At ang pinangtakip daw po doon sa kapalpakan kaya doon sa paghinto ng ₱20 na bigas ay yung video daw po ni Pulong, mga bossing, doon sa bar na may hawak ng patalim. Ako naniniwala ako si Pulong talaga yun. 'Di po ba? Naniniwala ho ako, si Paulo Duterte ho yun, mga bossing. Kaso sabi ng mga DDS, "Naku, Mark, 'no, mas totoo pa yung si Bongbong Marcos dun sa Pulburon video kaysa diyaan sa Pulong Duterte na 'yan." Oh, sinasabi ng mga DDS mas totoo daw ho, mga kababayan, yung video nung Pulburon video dahil ito daw pong kay Pulong Duterte ay AI lang daw po, mga bossing. Hindi ba naman mga bugok yang mga 'yan? Oh, pati si Inday Sara Duterte, sinisisi ang administrasyon para diyaan sa issue na 'yan. Anong kinalaman ni Pangulong Bongbong Marcos diyan? 'Di po ba? No, kung sino man ang naglabas ng video na 'yan, 'yun ang hanapin ninyo. Pero narinig ko pinapahanap ni Pulong o pinapahanap nung kampo ni Pulong kung sino o kung saan nanggaling yung video na 'yon, mga bossing. Isa pang, fake news ni Inday Sara Duterte, yung si First Lady Lisa Marcos daw, nakulong doon sa sa Estados Unidos. Akala ko si Maharlika ang puno nun, yun pala si VP Sara, wala naman pong katotohanan. So, ganyan po ang estilo nila, mga kababayan. Yung tipo bang sasabihin nitong mga ito, 'no, kung ano yung gusto nilang sabihin kahit na ang sambayan ng Pilipino alam na kung ano yung totoo, ipipilit pa din ho nila yung kanilang mga narasyon ho. Nagsalita na nga yung kaibigan ni Pulong na bugaw sa interview ni Kap Nino, o sabi ni Shiro Kansaki. Mga boss chipa mo, sir, yan muna, pansamantala ang ihahatid ko sa inyo, 'no. Kailangan ko matulog na maaga, yung mata ko, ayan, 'no, puyat na ho, mga kababayan. Magpapaalam muna ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat at huwag niyo pong kalimutan na pindutin yung like button at pindutin din po, mga bossing, yung, subscribe button. Muli, maraming salamat and God bless po sa ating